Chris Aquino. Siyempre, marami nag-aabang sa inyo tungkol doon sa mga kwentong naglalabasan na sa ngayon daw po ay cancer-free na siya. Maganda po ang kanyang kalagayan ngayon at nakikita naman po natin na masigla siya at saka nadagdagan ang kanyang timbang. At saka maganda yung sinabi niya na wala naman sigurong maaaring magsabi na nakahanda na siyang mawala. At kahit siya, she's not ready to die. Of course, I'm not ready. I don't think anybody will ever say they're ready to die. Veteranang kolumnista na si Christopher Min, kinilabutan sa binitiwang salita ni Chris Aquino. Isang good news para sa mga Chris Aquino supporters na kung saan kinumpirma sa nakaraang vlog ng bitiranang kolumnista si Christopher Min na cancer-free o wala lang sakit na cancer si Chris. Ito'y taliwas sa mga kumalat na chismis. Ang una po ay si Chris Aquino. Siyempre, marami nag-aabang sa inyo tungkol doon sa mga kwentong naglalabasan na sa ngayon daw po ay cancer-free na siya. Totoo. Ilang araw na nga yung cancer, walang pumapansin. Walang pumapansin, di ba? Cancer-free, cancer-free. Cancer-free. Kasi hindi naman totoo. Di ba? Siguro daw, naguluhan yung ating mga kababayan nung ilabas niya yung kanyang PET scan. Hindi raw siguro naintindihan yung PET scan po kasi para sa AI niya. Yan ang hirap din eh. Ito, totoo to. Yung mga medical na termino, hindi natin naiintindihan yan kahit kami naman po salat sa kaalaman. Mapagkakamalan talaga na may cancer siya dahil sa dami ng mga inilalatag niyang sakit. At saka yung mga procedures kasi na pinopost niya na akala tuloy ng mga ibang tao. Katulad yan, meron na pala siyang 9 na AI. Tapos meron pang 2 dahil dun sa kanyang lupus. At may parating pa raw. Ano to? Bagyo? Diba? Pero wala pa sa loob ng PAR. Diba? Yun naman. Okay. So, masaya po dahil tumaba siya, no? In fairness. At saka maganda siyang nakikibalita. Nagbabalita siya na sa bibig niya mismo. Nakaganda daw sa kanya yung napakalinis na sea breeze. Yun daw kanyang paghinga ay maayos na maayos. Totoo naman eh. Pag sa tabing dagat ka talaga. Diba? Kasi fresh na yun. Di ba sabi yung mga ninuno natin pagka may ubo ka, may ano ka, pumunta ka doon sa tabing dagat. At ang mga bata kapag may sakit sa balat, ilubog mo sa tubig alat. Kaya nakaganda kay Chris Aquino, yung malapit lang po siya sa dagat. Siyempre, nasa Kailokohan po yon. Hindi lang po namin sasabihin kung saan mismo. Pero alam naman po namin kung nasaan siya. Wala po siyang cancer. Although of course, inamin niya na mahina ang kanyang lungs. Yung lungs daw niya, mahina talaga. Pero nakatulong nga yung malinis na hangin, yung sea breeze. At saka yung araw kasi, yung araw dun sa bandang Ilocos. Totoo yan. At saka yan kasi hindi naranasan ni Chris Aquino nung bata pa siya. Yung lumubog siya sa mga putika na maglalaro. Diba? Hindi yan kasi naranasan yun eh. Totoo. Kasi syempre yung mga bukod na pinagpala, di ba? Hindi naman nakapaligo sa ulanan. Hindi nakapaglakad sa mga madadawag na lugar at pati sa tubigan, sa baha. Totoo. Di ba? At hindi nakaranas siya ng pangat. Pangatlong init. Laging bagong luto. Oo, di ba? Oo, ayan. Nilinaw nga ni Nanay Christopher Min ang ukol sa update ng kalusugan ni Chris Aquino na kung saan makikita mo ay tumaba at nadagdagan ang timbang ngayon ni Chris Aquino na balitang masayang-masaya ito ngayon. Yan po, nilinaw po niya yan. Talagang maganda po ang kanyang kalagayan ngayon at nakikita naman po natin na masigla siya at saka nadagdagan ang kanyang timbang. Maganda yan, di ba naman? Ayan, tapos eto na. Di ba yung kanyang kwarto ay para ka nasa North Pole? Pagka lamig. Ilan ang aircon? Tapos mayroon siyang mga ventilador na ayon sa kanya, ang tawag daw po dyan ay hindi ventilador, room air circulator. Wow, napaka-posh. Iba talaga ang Chris Aquino. Parang sa atin eh, ibuksan mo yung ventilador. Ganyan. Pero doon, air circulator. Room air circulator. Para iikot yung hangin sa loob, yung lamig. Okay. Ako mahirapan ako niya pag sinabi, bubuksan mo nga yung room air circulator.
Ano? Kunwari ako yung nurse mo. Nurse, pakibukas nga yung room air collector. Pakibukas nga ang room air circulator. Diba? Ang haba. Tayo pa ba kung minsan niya malakas pa yung kalog ng ventilador natin kaysa sa hangin. At saka minsan nga wala pang takip, di ba? Oo, di ba? Nilalagay na yung takip dahil yung mga bata baka sundutin. Nauso nilalagyan ng net. Correct. Electric fan, di ba? Yung ventilador. Pero sa kanya po yan ay isang room air circulator. Di ba? Sa patuloy nga ng paksa ni Nanay Christopher Min, ay muling binalikan nila ang kakaibang terminology ni Chris Aquino na nauwi sa tawanan ang kanilang kwentuhan. Kapag ka daw sobrang lamig, ang tindi raw po ng sakit ng kanyang tuhod, hindi pwede sa kanya ang painkillers. Bawal. No painkillers. Kaya ang inilalagay niya talaga, naglalagay rin siya dito ng mga, topical lang. Pahid-pahid topical lang. Pahid lang. Sa No bagay. painkillers. Di ba pag, kasi sa amin, sa mga matatanda, pag Sa matatanda, sa mga ninuno. Sabi mo lang andito. Hindi, pagka sumakit yung tuhod kasi, sasabihin ka agad niya ng mga matatanda. Magbabad ka ng tuwala sa gas. Yung gas. Lagyan mo ng luya. Kasi rayuma yan. Di ba? Ganon. Diretso na kasi rayuma naman talaga yun. Dahil nga, yung social gano'n, yung si Chris deep Aquino. bone pain. Kasi rayuma talaga yun. Ganon. Kaya lang syempre si Chris Aquino siya ang tawag doon, deep bone pain. Hindi niya narinig ang salitang rayuma. Hindi niya alam yun. Oo. Pati yung ventilador mo, hindi niya alam eh. Alam naman niya yun. Kaya lang mas gusto niyang tawagin na Room air collector. room air circulator. Aba, hindi ka kukuning nurse ni Chris. Sa pagtatapos nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min, ay tila kinilabutan sila sa binitiwang salita ni Chris Aquino. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. At saka maganda yung sinabi niya na wala naman sigurong maaaring magsabi na nakahanda na siyang mawala. At kahit siya, she's not ready to die. Of course, I'm not ready. I don't think anybody will ever say they're ready to die. Diba? Especially kung bata pa yung mga anak. Yung mga panalangin po na inihahandog natin sa kanya, lalo ng kanyang mga tagahanga, napakalaki ng naitutulong. Ay, oo. Pag sama-sama talagang nagdarasal, mas mabilis marinig ng ating Diyos. Pero totoo naman yun, nobody's ready to die. Ay, correct. Not yet. Sa mga anak niya, Diba andyan si Kuya, andyan si Joe. Sinabi niya pa nga, natutuwa Ay, siya si kasi. Bimbi. Natutuwa siya, di ba, Nay? Kasi sabi niya, hanggang 18 lang si Bimbi. Okay na ako, pero hindi So, din ngayon, pala. nakita mo Sabi niya, naman. Binawi Hindi niya. pa ako, hindi pa ako handa. Hindi pa siya handa. Oo. Ano din noon dati, Okay ready na na. siya. Oo. Kung ano man nabigay sa kanya ng Diyos, okay na siya. Pero ngayon, binawi niya. Oo. Diba? I'm not yet ready to die. Are you ready to die? Not yet. Oh, Kasi ikaw? Ay, busy pa ako. Hindi, tsaka syempre, ang panalangin po ng bawat tao, humaba pa ang kanyang buhay. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga maiiwan. Yun eh. Gaya niya, si Diyos at si Bimbi, ang iniintindi niya. Tama. Kaya masaya na rin tayo dahil syempre kahit puro patches yung tuhod niya para sa deep bone pain niya. In short, ano tawag doon? Rayuma. Kaya lang, hindi naman po lahat ay makakaunawa sa sitwasyon ni Chris Aquino. May mga bashers pa rin siya eh. Yun, yung mga bashers talaga at talagang kung ano yung pagsabi niya lang nga ng room air circulator, may basta kagad doon. Ay nako, in short, electric fan lang yan. Ventilador lang yan. Kaya hindi ka gumagaling kung ano-ano ay tinatawag mo. Tapos meron pa nagsabi na, Chris, I think you're really enjoying making stories about your sickness. Sana you keep quiet na lang kasi mahirap nga namang intindihin yung mga pinopost niya. Diba? Mga medical terms kasi mga pinopost niya na nami-misinterpret lahat-lahat ng mga taong hindi nakakaalam sa mga medikal. Tapos may isa pa na kasi naman pati paghikab mo, pati pagsisinok mo, gusto mo pang i-document. Lahat na lang sinasabi mo sa publiko. Sana sarilinin mo na lang yan. Siyempre hindi nila nauunawaan yung sa isang may sakit, napakasarap na nung maglabas ka ng iyong nararamdaman. Oo, reliever kasi ng mga may sakit yun eh. Kapag ikikwento nila yung mga nangyayari sa
Totoo, kanila. totoo. Di ba? At saka, marami tayong natututunan, di ba? Totoo. Kapag ka umandar ang iyong rayuma, ano ilalagay mo? Patches, Oo, di ba? diba? Papahid ka ng mga liquid na mga gamot, di ba? Pero uso talaga noon, gas lalagyan. Oo, yung ng gas, luya. oo, may luya. Oo, ng luya. Oo. Ewan ko lang kung sinasamahan na ngayon ng sibuyas at saka bawang. Magigisa na. Ayun po, kaya naman tayo natutuwa na rin sa kabila ng lahat. Nakatulong kay Chris Aquino ang pamamalagi po niya sa tabi ng dagat. Pati po ang kanyang lungs nagiginhawahan sa paghinga. Nagpapasalamat nga siya, di ba? Sa kumupkup daw sa kanya doon. Sa pamilya na kumupkup sa akin. Oo. Ibinigay at pinagamit sa kanya yung lugar. Abay, malaking totoo naman. Ay, oo naman. Diba? Oo. Doon hindi katulad pag nasa Abuja, 10 times or 20 times ang Diyos ko. Basta ang mahalaga, dapat malamig na malamig ang kanyang kwarto. May mga aircon at may Room aircolator. room airculator. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!